I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 151. Matapos magtrabaho ng halos buong araw, inayos ni Tio Jeff Leo ang mga bagay-bagay at masayang sinabi kay Kenneth Wu. Magaling ka talaga, hindi ka lang magaling mag-isip, kundi nakikita mo pa ang mga problema bago pa man mangyari. Hindi mo lang nalutas ang problema ng Emerald Garden at Scenery Village, ginawa mo pang gintong mina ang mga tigang na burol. Kung walang ibang mangyari, ang tubo natin dito ay aabot ng mahigit 50%. Malalaki ang mga pabrikang yan, at pangmatagalan ang halaga nila, sagot ni Kenneth Wu habang nakatingala sa malayo, may ngiti sa kanyang mukha. Paano mo naiisip ang mga ganitong klaseng ideya? Nararamdaman ko lang din, sagot ni Kenneth Wu na may ngiti. Dati akong nakatira dito at pinangarap kong magkaroon ng parke at pedestrian street. Ito ang pangarap ng lahat ng tao sa Fengwang Village. Sa totoo lang, sayang na hindi ka nagtatayo ng real estate para sa mga taong may talento na katulad mo. Malaki ang kita sa real estate, pero mataas din ang risk. Mas interesado pa rin ako sa pisikal na investment. Basta't yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin, sabi ni Tio Jeff Liu sabay tapik sa balikat ni Kenneth Wu. Ako na ang bahala dito. Hintayin mo na lang ang pera. Ang pagtatayo ng mga parke at super high-rise building sa simula ay mangangailangan ng malaking pondo. Paano mo planong solusyonan yan, Tio Jeff? Plano kong gawin yan sa 4 na phase, sagot ni Tio Jeff Liu pagkatapos mag-isip. Sa unang phase, gagamitin natin ang pera natin para i-develop ang Emerald Garden at Fengwang Village, at pagkatapos ay gagamitin natin ang real estate loan para magtayo ng parke. At pagkatapos, sa ikalawang phase, pagkatapos makumplito ang parke, gagamitin natin ang malaking kita mula sa pagbebenta ng real estate sa Emerald Garden para mag-cash out, at ang pera na yun ang gagamitin natin para magtayo ng super high-rise building. Pagkatapos, magtatayo tayo ng mga commercial street. Ang galing mo talaga, Tio Jeff. Ang bilis mong nakapagplano, sabi ni Kenneth Wu. Ito ang mga basic sa real estate. Kung ikukumpara sa forward-looking plan mo, malayo ito, sagot ni Tio Jeff Leo, na nagpapahayag ng kanyang paghanga kay Kenneth Wu. Nga pala, Tio Jeff, kaya ako pumunta sa iyo ngayon ay para magpakilala ka ng ilang business leader para makatulong sa kumpanya namin na Macalacom ng pondo para sa mga bagong proyekto. Anong bagong proyekto? Mobile phone operating system. Mahirap ang ganitong klaseng proyekto, malaki ang gastos, at matagal bago kumita. Karamihan ng tao ay hindi mag-i-invest dyan. Alam ko, sagot ni Kenneth Wu. Pero kapag nagdesisyon akong gawin ang isang bagay, hindi ako basta-basta susuko kahit mahirap. Maganda yung aggressiveness na yan sa mga kabataan. Sige, samahan mo ako, may meeting ako sa president ng Huafeng Group, ipapakilala kita sa kanya. Salamat, Tio Jeff. Hindi na kailangan magpasalamat, pero na, sabi ni Tio Jeff Leo sabay senadorias na sumunod si Kenneth Wu sa kanyang BMW. Ang boss ng Huafeng Group ay si Richard Zhao, isang business tycoon sa Luzhou, at kilalang investor. Nakapag-invest na siya sa halos 100 proyekto. Kung papayag siyang mag-invest sa proyekto ng kumpanya mo, malapit ka na sa tagumpay. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Kenneth Wu na may pilit ng ngiti. Mahirap makakuha ng investment sa proyekto ngayon, kaya gagawin ko na lang ang lahat ng makakaya ko at bahala na ang tadhana. Sa pangunguna ni Tio Jeff Leo, dumating ang dalawa sa Shangri-La Hotel. Pagpasok sa elevator, nakasalubong ni Kenneth Wu si Rebecca Chen. Naka-on step skirt suit si Rebecca Chen, nakatirintes ang buhok. Mukha siyang presko at maganda, may halimuyak ng kabataan. Ikaw ba si Rebecca Chen? Tanong ni Kenneth Wu habang nakatitig sa babae. Oo, sagot ni Rebecca Chen. Pero parang hindi kita kilala, paano mo nalaman ang pangalan ko? Nag-aaral ka sa University of Technology, di ba? Nagkita tayo noong nag-enroll tayo, paliwanag ni Kenneth Wu. Noong araw ng enrollment, si Rebecca Chen ang pinakamagandang babae sa mga freshman. Presko, elegante, at nakabibighani. Kaya tumatak sa isip ni Kenneth Wu ang babaeng ito. Matapos makita ang kanyang ganda, ikinintal niya ito sa kanyang isip. Sorry, nakalimutan kita, sagot ni Rebecca Chen na may awkward na ngiti. Mas lalo siyang gumanda ng ngumiti. Kahit si Kenneth Wu ay nahawa sa kanyang ngiti at nagkibit balikat na lang. Okay lang, hindi naman tayo masyadong magkakilala. Nagkausap lang tayo sa freshman group. Freshman group? Tama. Ano ang screen name mo? My God. Gulat na sabi ni Rebecca Chen sabay takip sa kanyang bibig. Ikaw ba si Kenneth Brother? Oo, ako nga si Kenneth Brother.
Ikaw yung nagbigay sa akin ng reward na ₱250,000 para sa bago kong libro. Oo. Hindi ko akalaing makikita-kita dito, maraming salamat talaga, sabi ni Rebecca Chen na halos maiyak sa tuwa, at yumuko kay Kenneth Wu para magpasalamat. Hindi niya maalala ang lalaki sa kanyang harapan, pero nang marinig niya ang pangalang Kenneth Brother, tuwang-tuwa siya. Sumusulat siya ng isang unpopular na libro sa internet. Hindi maganda ang resulta ng kanyang bagong libro, hanggang sa binigyan siya ni Kenneth Brother ng ₱500,000, na nagtulak sa kanya para makapasok sa listahan ng mga bagong libro. Simula noon, gumanda ng gumanda ang datos ng kanyang libro, naging #1 sa listahan, at nalampasan ang kanyang inaasahan. Hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni Kenneth Wu. Kamusta na ang libro mo? Dati sinusubaybayan ko ang mga pagbabago, pero naging masyado akong abala kaya wala na akong oras para magbasa. Malaki ang itinaas ng traffic ng libro, at maganda ang sales pagkatapos ilagay sa mga tindahan. Mabuti naman, matagal ko nang nakita na may potensyal ang libro mo, at natural lang na magbunga ito. Brother, maraming salamat sa libro ko. Kung hindi mo ako binigyan ng malaking pera para makapasok sa listahan, matagal na sanang nakalimutan ang libro ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng kumpiyansa para magpatuloy, maraming salamat. Muling yumuko si Rebecca Chen para magpasalamat. Para sa kanya, si Kenneth Wu ang kanyang tagapagligtas, tinulungan siyang magkaroon ng kumpiyansa para makapagpatuloy sa pagsusulat. Sa tingin ko lang maganda ang libro mo, hindi mo kailangan magpasalamat, sagot ni Kenneth Wu. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa'yo. Hindi ko akalaing magkikita tayo dito ng ganito. ₱500,000 ay maliit na halaga lang para kay Kenneth Wu, pero malaking tulong ito para kay Rebecca Chen. Kung wala ang ₱250,000, matagal na sana niyang binitawan ang librong yun, at hindi ganito ang buhay niya ngayon. Nga pala, bakit ka nandito? Nandito ako bilang waiter. Kung maganda ang benta ng libro mo, hindi ka na dapat kinakapos sa pera. Bakit ka nagtatrabaho dito? Nandito ako para magtrabaho part-time. Sagot ni Rebecca Chen sabay ayos ng kanyang buhok. Habang sumusulat ng libro, lumalabas ako para maranasan ang buhay. Para mas maging totoo ang mga karakter sa libro. Hindi ko akalaing nagtatrabaho ka ng ganito kahirap. Tinulungan mo ako at binigyan mo ako ng pagkakataon. Kung hindi ako magsisikap, masasayang ang tulong mo, sagot ni Rebecca Chen na nakangiti. Sa puntong ito, huminto ang elevator sa ika-6 na palapag. Pagbukas ng pinto ng elevator, ngumiti si Kenneth Wu kay Rebecca Chen at sinabi, may pupuntahan ako, mag-usap na lang tayo ulit kapag may oras. Ako. Sige. Column? Sagot ni Rebecca Chen na may gustong sabihin, pero nakita niyang abala si Kenneth Wu kaya hindi na lang siya nagsalita. Kabanata 152. Pagkatapos magpaalam kay Rebecca Chen, sumunod si Kenneth Wu kay Tio Jeff Liu sa isang pribadong silid. Nag-uusap ang dalawa sa pribadong silid, at ang pangunahing paksa ay tungkol kay Richard Zhao. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng pribadong silid, at pumasok ang isang kalbong lalaki na nasa edad media, bahagyang maputi na ang buhok sa gilid. Bagamat nasa kanyang unang bahagi pa lamang ng 50 ang lalaki, kapansin-pansin ang aura na nagmumula sa kanyang katawan. Sa unang tingin pa lamang, masasabi ng isa siyang boss na matagal nang nasa mataas na posisyon. Pagpasok pa lamang niya sa pinto, dali-daling tumayo si Tio Jeff para salubungin siya, at ngumiti ng may kabaitan, Boss Richard, isang karangalan na maanyayahan ka. Hindi na kailangang isipin pa, ang kalbong lalaki sa kanyang harapan ay si Richard Zhao, chairman ng Huafeng Group. Mr. Liu, matagal ka nang naghihintay, sagot ni Richard Zhao na may matamis ngunit magalang na ngiti. Kahit na may ngiti sa kanyang mukha, nagagawa pa rin niyang magpakita ng nakakakilabot na aura, at nakaka-pressure ang kanyang mga kilos. Hindi naman kami naghintay ng matagal, kara-rating lang din namin, sagot ni Tio Jeff Liu, sabay turo kay Kenneth Wu sa kanyang likuran at ipinakilala, ito si Kenneth Wu, investor ng Chanmo Technology, at isa kong matalik na kaibigan. Boss Richard? Matagal ko na pong naririnig ang pangalan ninyo, maswerte akong makilala kayo, dali-daling nakipagkamay si Kenneth Wu kay Richard Zhao at bumati sa kanya. Bata pa at promising, hindi masama, sagot ni Richard Zhao na may bahagyang ngiti, iniabot lamang niya ang kanyang kamay at nakipagkamay ng saglit. Nag-alala si Tio Jeff Liu na baka malamigan ang loob, kaya dali-dali siyang nag-alok ng upuan, Boss Richard, maupo po kayo. Maupo kayo. Pagkasabi nito ni Richard Zhao, lumapit siya at umupo bilang panauhing pandangal. Umupo naman sina Tio Jeff Liu at Kenneth Wu. Pagkaupo, itinulak ni Tio Jeff Liu ang menu at sinabi ng may ngiti, Boss Richard, narinig ko na gusto ninyo ang Cantonese cuisine. Wala akong pakialam, kayo na ang bahala, sagot ni Richard Zhao sabay kaway ng kanyang kamay, hindi man lamang tumingin sa menu.
Sige po, in-order ko na po ang mga special dish dito, sana magustuhan ninyo, Mr. Richard. Huwag na kayong masyadong magastos, basta't simple lang. Opo, opo. Pagkasagot ni Tio Jeff Leo, dali-dali niyang kinuha ang teapot at nagbuhos ng tsaa para kay Richard Zhao, Boss Richard, tsaa po. Salamat. Sumimsim si Richard Zhao sa tasa ng tsaa at tumanggo ng may kasiyahan, oo, ito ang paborito kong Gao Shanyanwu tea. Alam ko pong gusto ni Boss Richard ang Gao Shanyanwu. Ito po ang authentic handmade tea na dinala ko mula sa Anbei. Boss Liu, interesado ka talaga? Sagot ni Richard Zhao sabay inom ng ilang sip-sip ng tsaa at sinabi ng may ngiti, huwag kang mag-alala, malapit na naming bayaran ang investment sa Changlong. Salamat po, Boss Richard. Pareho tayong makikinabang dito, walang anuman. Nga pala, may bago pong investment ngayon. Hindi ko po alam kung interesado si Boss Richard. Pagkatapos ng ilang pagbubulungan, sinimulan na ni Tio Jeff Leo ang paksa. Ang pangunahing layunin niya sa pagdala kay Kenneth Wu dito ngayong gabi ay para tulungan ang kanyang proyekto na makakalakam ng pondo at malampasan ang kasalukuyang paghihirap. Sige, makikinig ako, sagot ni Richard Zhao sabay ayos ng kanyang manggas at sumandal sa upuan. Hindi nagmadali si Tio Jeff Leo na banggitin ang bagong proyekto, sa halip ay nagtanong siya, narinig na po ba ni Boss Richard ang tungkol sa sikat na larong God of War? Oo naman, gumastos ang anak ko ng milyon-milyon sa larong yan. Ano po ang masasabi ni Boss Richard sa larong ito? Mula sa pananaw ng isang investor, hindi ito laro. Isa itong mahikal na paraan para kumita ng pera, sagot ni Richard Zhao. Hindi naman naglalaro ang anak ko dati, pero na-addict siya sa larong ito, at masaya pa siya pagkatapos gumastos ng milyon-milyon. So, sa tingin ni Boss Richard ay matagumpay ang larong God of War. Oo naman, nakukuha ng larong ito ang psikolohiya at kahinaan ng mga mayayaman at napapapayag silang gumastos. Kontrolado nito ang isip ng mga mayayamang second generation. Salamat po, Boss Richard, sa pagbibigay ng ganitong klaseng affirmation, sagot ni Tio Jeff Liu sabay turo kay Kenneth Wu sa kanyang tabi at sinabi, sa totoo lang, si Kenneth Wu ang nagdevelop ng larong ito. Siya! Nagliwanag ang mga mata ni Richard Zhao, tumingin kay Kenneth Wu ng may pagtataka at paghanga, na parang humahanga siya sa isang antique. Dati ay sumulyap lamang siya kay Kenneth Wu, pero ngayon ay iba na, at nakakatakot ang kanyang mga titig. Matapos titigan si Kenneth Wu ng matagal, hindi napigilan ni Richard Zhao na purihin siya, magaling ka, sa murang edad, isang henyo ang mag-develop ng ganitong klaseng kumikitang laro. Dati ay nagtataka pa siya kung sino ang nag-develop ng ganitong klaseng larong nakakaakit ng pera. Matapos makuha ang sagot, namangha siya. Hindi niya inaasahan na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay may ganitong klaseng isip at pananaw, na talagang kahanga-hanga. Hindi po, marami pa po akong dapat matutunan sa mga nauna sa akin, sagot ni Kenneth Wu ng may pagpapakumbaba. Pagkasabi nito, dali-daling sumagot si Tio Jeff Leo, akala ko naglalaro lang ang batang ito. Nagkataon lang na nakapag-develop siya ng ganitong klaseng kumikitang laro. Pero nalaman ko na may unique vision pala ang batang ito at nakapag-invest sa ilang proyekto. Oh! Saan pa nag-invest si Xiao Wu? Tanong ni Richard Zhao ng may pagkaosyoso. Hindi ako optimistic dito dati, pero binili ng batang ito ang mga sold out na catering, at kumikita na ito ngayon. Talaga. Kinuha niya ang isang live broadcast company na malapit ng mag-bankrupt, at kumikita na siya ngayon, sagot ni Tio Jeff Leo para itaas ang halaga ni Kenneth Wu at makuha ang tiwala ni Boss Richard. Oo, lahat ng industriya ay pwedeng kumita, sagot ni Richard Zhao na mas masigasig na tumitingin kay Kenneth Wu. Parang nakakita siya ng isang piraso ng uncut jade sa basurahan, at gusto niya itong pulutin at paglaruan. Boss Richard? May bagong proyekto si Xiao Wu, pero wala siyang pera, kung hindi ay malaki ang kikitain niya, sagot ni Tio Jeff Leo, na bumalik sa paksa. Naging interesado si Richard Zhao, at nagtanong, sabihin mo sa akin, anong proyekto ito? Ito ay. Pinigil ni Tio Jeff Leo ang kanyang sasabihin, at sinabi ng may misteryo, proyekto ito ni Xiao Wu. Hayaan mo siyang magkwento sa'yo. Xiao Wu, sabihin mo sa akin, anong proyekto ito? Muling ibinaling ni Richard Zhao ang kanyang atensyon kay Kenneth Wu. Matapos magsalita ng matagal si Tio Jeff Leo, nagkaroon na siya ng interes sa mga bagong proyekto. Ganito kasi yan, sagot ni Kenneth Wu. Gumugol ang kumpanya namin ng kalahating taon para mag-develop ng mobile phone system. Phone system. Tama. Masyadong malaki ang investment dito, masyadong mahigpit ang kompetisyon, at masyadong matagal ang payback period na hindi madaling gawin sa China, sagot ni Richard Zhao, na parang binuhusan ng malamig na tubig, at nawala ang kanyang interes.
Ang kinabukasan ay nasa mobile era, at ang system ay isang mobile phone platform. Kung makakagawa tayo ng domestic system, makukuha natin ang suporta ng bilyon-bilyong tao, makakabuo tayo ng daan-daang bilyong kita, at makakasali tayo sa international competition. Bata, kailangan kong aminin na ambisyoso ka, pero naisip mo na ba kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo kung mabaigo ka? Kung minsan, masyadong maraming alalahanin na naglilimite sa ating kumpiyansa at ambisyon. Kung matatakot tayo sa pagkabigo, paano tayo magtatagumpay? Mayroon kang passion at ambisyon, pero hindi ako mapapapayag ng mga salita mo, sagot ni Richard Zhao sabay kibot balikat, na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nagsalita si Kenneth Wu, at may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Dahil sa ngiting ito, nagtaka si Richard Zhao, at nagtanong, bata, bakit ka nakangiti? Kabanata 153. Sa totoo lang, interesado si Boss Richard sa proyektong ito, gusto niya lang akong maghanap ng dahilan para hikayatin ka, tama ba ako? Lumaki ang ngiti ni Kenneth Wu. Sa loob lamang ng kalahating oras na pagsasama, parang nakita na niya ang puso ni Richard Zhao. Hindi kulang sa pera ang mga tinatawag na malalaking boss. Gusto nilang sumugal at gustong gumawa ng anumang high-risk na pamumuhunan. Ngunit hindi sila basta-basta sumusugal. Bago gumawa ng isang bagay, kailangan nilang maghanap ng dahilan para sumugal. Hindi ka pa gaanong nakikihalubilo sa mundo, at hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng mentality na hindi katulad ng mga kasamahan mo. Talagang pambihira, sagot ni Richard Zhao na humahanga ng palihim. Talagang iba ang batang lalaki sa kanyang harapan. Sa loob lamang ng kalahating oras na pakikipag-ugnayan, nakikita na niya ang kanyang isip, at talagang pambihira siya. Salamat po, sagot ni Kenneth Wu na hindi mapigil ang maging kampante. Mukhang napakinabangan niya ang kanyang mga nakita dati sa mundo, at hinayaan siyang matutunan kung paano makihalubilo sa mga malalaking tao. Kung gayon, sa anong paraan mo ako hihikayatin na mamuhunan sa'yo? Tanong ni Richard Zhao na naghihintay ng sagot. Yamang para sa iyo na mamuhunan sa isang proyekto, syempre gagamitin ko ang proyekto para magsalita, sagot ni Kenneth Wu sabay labas ng mga materyales na inihanda ng maaga mula sa bag at iniabot ito ang detalyadong plano ng bagong system, maiintindihan mo ito sa unang tingin. Tignan ko nga, sagot ni Richard Zhao sabay kuha ng impormasyon, binuksan ang mga file sa loob, at nakita na lahat ng ito ay mga sketch. Tumingin siya sa sketch, at nakita niyang parang slideshow ito. Walang profesional na kaalaman dito, lahat ng ito ay mga basic na bagay, at maiintindihan ito ng ordinaryong tao sa unang tingin. Matapos makita ang disgusto ng bagong system, nag-isip si Richard Zhao ng ilang segundo, pagkatapos ay tumingin kay Kenneth Wu, kailangan kong aminin na talagang may talento ang kumpanya mo. Itinayo ng kumpanya namin ang system na ito sa loob ng kalahating taon, at halos tapos na ito. Ang kulang na lang ay ang perpektong ecology, sagot ni Kenneth Wu sabay senadorias at kalmadong sinabi, ito ay katumbas ng paglinang ng ilang lupa, at ngayon kailangan natin ng mga tao dito. Magtanim ng iba't ibang pananim, at palakihin ang mga ito ng maayos, at sa huli ay ibenta ang mga bunga nito. Angkop ang pagkakatulad na ito, sagot ni Richard Zhao. Ngayon handa na ang lahat. Basta't may pera tayo, mapapalago natin ang lupa gamit ang mga halaman at maibebenta natin ang mga bunga, sagot ni Kenneth Wu. Nakakabagot na pag-usapan ng direkta ang system, ngunit mas nakakaantig ang ganitong klaseng matingkad na metapora. Maaari mong hawakan ang kumpanya, o maaari kang mamuhunan sa isang solong proyekto. Ikaw ang makakakuha ng malaking bahagi ng kita, ngunit may isang bagay na hindi ka maaaring direktang makilahok sa operasyon ng kumpanya at proyekto. Sige, nagpasya akong mamuhunan sa proyektong ito, sagot ni Richard Zhao pagkatapos mag-isip ng mabuti. Pinag-isipan niyang mabuti na bagamat may panganib ang mobile phone system project, malaki rin ang kita nito. Kung magagawa niya ito, tiyak na magiging higanti siya sa industriya ng agham at teknolohiya sa China. Mayroon siyang reputasyon sa paggawa ng pera habang nakahiga, at maaari rin siyang lumahok sa international competition. Kahit na mabaigo siya, ang malaking deal ay mawala ng pera. Para sa kanya, hindi siya kulang sa pera ngayon, mayroon siyang pera sa kanyang mga kamay na hindi niya kayang gastusin sa buong buhay niya, at gusto niyang gumawa ng ganitong klaseng venture capital. Ang panalo at pagkatalo ay nahahati. Ito ay katumbas ng isang malaking taya, at kikita ka ng malaki kung mananalo ka, at mas mahalaga, maaari kang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili sa China. Kung matatalo ka, malaki ang pagkalugi, ngunit hindi ito makakasakit sa iyong mga kalamnan at buto. Kaya pa rin niyang bayaran ang pera. Boss Richard, ang ganitong klaseng pamumuhunan ay kadalasang bilyon-bilyong dolyar. Sana mapag-isipan mo ito, paalala ni Kenneth Wu.
Napag-isipan ko na ito ng malinaw. Naniniwala ako na hindi ka basta-basta, sagot ni Richard Zhao na nagbibiro. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na mamuhunan sa pagkakataong ito ay dahil din sa personal na kakayahan ni Kenneth Wu. Hindi alintana ang murang edad ng batang ito, disadvantaged siya sa lahat ng aspeto. Ang kanyang mentality, temperament, ambisyon, at pananaw ay mas malakas kaysa sa kanyang mga kasamahan, at kahit na siya ay humihinga ng mababa sa ilang aspeto. Salamat po, Boss Richard, sa pagtitiwala ninyo sa akin. Kung napag-isipan na po ni Boss Richard, magtatakda tayo ng appointment para gumawa ng kontrata. Kung gayon, sa ibang araw, pumunta ka sa kumpanya ko para hanapin ako. Sige po, sagot ni Kenneth Wu sabay taas ng kanyang tasa ng tsaa at sinabi ng may ngiti, Boss Richard, sana maging masaya ang ating pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Matapos mag-clink ng baso, ininom ni Richard Zhao ang karamihan ng tsaa sa tasa. Sa puntong ito, pumasok ang waiter sa pribadong silid na may dalang mga pagkain, hindi inaasahan na isa sa mga waiter ay si Rebecca Chen. Matapos makita si Kenneth Wu, nagulat siya, at pagkatapos ng bahagyang pagkabigla, ngumiti siya ng matamis kay Kenneth Wu bilang pagbati. Sa kabilang banda, si Richard Zhao sa kanyang tabi, matapos makita si Rebecca Chen, halata na medyo kakaiba ang kanyang mga mata. Nang matapos ay lapag ng ilang waiter ang kanilang mga pagkain at aalis na sana, tinuro ni Richard Zhao si Rebecca Chen at nagutos, ikaw, manatili ka. Opo. Umalis ang ilang waiter sa pribadong silid. Nanatili si Rebecca Chen mag-isa sa pribadong silid at nagtanong ng may ngiti, ano po ang order ninyo, sir? Lumapit ka rito at uminom kasama ko, sagot ni Richard Zhao sabay tapik sa posisyon sa kanyang tabi at sinabi sa hindi mapaglabanan na tono. Pasensya na po, responsable lang po ako sa paghahatid ng pagkain sa mga panauhin, hindi sa pag-inom, sagot ni Rebecca Chen. Pangunahin na para sa kapakanan ni Kenneth brother kaya pinilit niyang ngumiti, ayaw niyang masaktan ang kanyang kaibigan. Snap! Inilabas ni Richard Zhao ang kanyang gold card at ipinatong ito sa mesa. Sinabi niya ng may kayamanan, samahan mo ako sa loob ng isang araw. Ang 5 milyong carry ay sayo. Karamihan sa mga babae ay hindi nakakapasok sa kanyang mga mata, at ang waiter sa kanyang harapan ay halos kapareho ng kanyang unang kasintahan, na nagpagulat sa kanya. Pasensya na po, hindi ako ang klaseng babae na iniisip ninyo, sagot ni Rebecca Chen, na wala ang kanyang ngiti at napalitan ng galit. Hindi niya inaasahan na gusto siyang bilhin ng kabilang partido gamit ang pera, na isang insulto sa kanya. Hindi ko kailangang malaman kung anong klaseng babae ka, kailangan mo lang malaman na ikaw ang babaeng gusto ko, sagot ni Richard Zhao sabay tayo at dahan-daang lumapit kay Rebecca Chen. Boss Richard. Sa kritikal na sandali, tumayo si Kenneth Wu para tumayo sa harapan ni Rebecca Chen, ngumiti at sinabi, kaibigan ko ang babaeng ito. Sana tignan mo ang mukha ko at huwag kang maging ganito sa kanya. Kaibigan mo. Tama. Yamang kaibigan mo siya, hayaan mo siyang lumapit at samahan ako. Madaling sabihin kung magkano ang pera, sagot ni Richard Zhao na determinado na samahan si Rebecca Chen. Maraming babae sa kanyang paligid, iba't iba, at hindi kailanman kinukulang ng mga babae ang mga taong katulad niya. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, hindi siya nakakilala ng babaeng makakapagpatibok ng kanyang puso. Ipinapaalala sa kanya ng babae sa kanyang harapan ang kanyang unang kasintahan, kaya gusto niyang hayaan ang babaeng ito na samahan siya. Hindi ganyang klaseng babae si Rebecca, gaano man siya kahirap, hindi niya ipagbibili ang kanyang katawan para sa pera. Sana hayaan na siya ni Boss Richard, sagot ni Kenneth Wu sa kanyang mapagkumbabang tono. Gusto ko siya ngayon, sagot pa rin ni Richard Zhao at sinabi kay Kenneth Wu, may karagdagang item tungkol sa ating pagtutulungan. Kung hindi mo mapapapayag ang babaeng ito na samahan ako, kakanselahin ang ating pagtutulungan. Boss Richard? Nakakabagot na ito, sagot ni Kenneth Wu, na wala ang ngiti sa kanyang mukha, at naging mahirap tingnan ang kanyang mukha. Kenneth Wu, wala kang pagpipilian ngayon. Kung gusto mong makipagtulungan, hayaan mo ang babae na lumapit at samahan ako. Kung ipipilit ni Boss Richard na gamitin ito bilang kondisyon, ayos lang kung hindi siya makikipagtulungan, sagot ni Kenneth Wu sabay hila kay Rebecca Chen at umalis. Sa totoo lang, nadismaya siya sa karakter ni Richard Zhao, at ayos lang kung hindi makikipagtulungan ang ganitong klaseng tao. Kabanata 154. Tigil. Sumimangot ang matandang mukha ni Richard Zhao, at malamig na nagpaalala, kung hindi ako mamumuhunan, hindi magagawa ang iyong gawang lokal na system. Kahit na hindi ka mamuhunan, hahanap pa rin ako ng mas magandang mamumuhunan, sagot ni Kenneth Wu nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Kailangan mong mag-isip ng mabuti, walang gustong magsunog ng pera sa'yo maliban sa akin. Malinaw ang iniisip ko.
Kahit na hindi gumana ang system, hindi ako makikipagnegosasyon gamit ang katawan ng kaibigan ko, sagot ni Kenneth Wu na may matapang na tono at walang puwang para sa negosasyon. Hindi niya ipagpapalit ang katawan ni Rebecca Chen para sa project financing. Pagkasabi nito, kinuha niya si Rebecca Chen para umalis. Snap! Parang nayamot si Richard Zhao. Sinampal niya ang mesa at nagbanta, Kenneth Wu, kung maglakas loob kang ilabas ang babaeng iyan sa pribadong silid ngayon, magiging kaaway kita, Richard Zhao. Kaya ano? Kaaway mo ako, sisirain kita sa anumang paraan, sagot ni Richard Zhao na may puot. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita sa kanya sa ganitong tono, sa pagkakataong ito ay lubusan siyang nagalit, at malabo na ang kanyang galit. Boss Richard? Alam kong mayaman ka at makapangyarihan, ngunit hindi natatakot si Kenneth Wu, sagot ni Kenneth Wu nang hindi nagpapakita ng kahinaan, hindi natatakot dahil sa kanyang pagkatao. Sulit bang makipaglaban sa akin para sa isang babae? Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama, walang sino man ang makokontrol dito, sagot ni Kenneth Wu sabay hila kay Rebecca Chen at nagpas siyang lumabas ng pribadong silid. Bago umalis sa pribadong silid, narinig kong sumisigaw si Richard Zhao sa kanyang likuran, Kenneth Wu, ako, si Richard Zhao, ay hindi na makikipag-ayos sa'yo. Hindi sumagot si Kenneth Wu, ngunit kinuha niya si Rebecca Chen para umalis ng mabilis, lumayo ng malayo sa pribadong silid bago huminto. Kenneth brother, salamat. Sagot ni Rebecca Chen sabay bawi ng kanyang mga braso at yumuko ng malalim para magpasalamat. Narinig niya ang pag-uusap sa pribadong silid kanina. Para protektahan siya, handang talikuran ng batang lalaki sa kanyang harapan ang magandang negosyo, at hindi siya nag-atubiling makipagkaaway sa mga leader ng negosyo. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na paprotektahan siya ng labis ni Kenneth brother, at labis siyang naantig sa kanyang puso na hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang pasasalamat. Walang anuman, huwag mo itong dibdibin, sagot ni Kenneth Wu sabay nguso at nagpakalma sa isang kalmadong tono. Pagkasabi nito, nakita kong nagmamadaling hinahabol sila ni Tio Jeff Liu. Pagkalapit niya, pinagalitan niya sila ng may tame time na mga salita, Kenneth, masyado kang impulsive, at sa wakas ay napag-usapan ang pagtutulungan na ito, at nawala pa. Hindi maganda ang karakter ni Richard Zhao, kaya hindi sapat ang ganitong klaseng pagtutulungan, sagot ni Kenneth Wu na nagkibit-balikat. Kung mawala sa iyo ang pagtutulungan na ito, alam mo ba kung gaano kalaki ang magagastos ng iyong kumpanya? Alam ko. Kung gayon, ikaw. Ang gustong sabihin ni Tio Jeff Liu ay naging malalim na buntong hininga, nag-aalalang sinabi, hindi lang nawala ang pagtutulungan sa pagkakataong ito, ngunit kasabay nito'y nasaktan mo si Boss Richard at nagtanim ka ng isang sumpa. Kung makakasakit ako, ayos lang. Maghihiganti si Richard Zhao, kung sasaktan mo lang siya, tiyak na hindi niya pagsisisihan ang pagsira sa'yo, nag-aalala ako. Tio Jeff? Huwag kang mag-alala sa akin, sagot ni Kenneth Wu sabay punas ng kanyang gwapong buhok at may kumpiyansang sinabi, gaya ng kasabihan, darating ang mga sundalo para magtago, at darating ang tubig para magtago, hindi ako naniniwala kung ano ang magagawa niya sa akin. Mayaman siya at makapangyarihan, at ang kanyang enerhiya ay higit sa iyong imahinasyon. Kung talagang magsisimula siya, maaaring hindi mo kayang pigilan ito, sagot ni Tio Jeff Liu na hindi mapigil ang mag-alala ng palihim. Mamamatay na lang ako. Ikaw. Hindi alam ni Tio Jeff kung ano ang sasabihin, itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Rebecca Chen, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang boses kay Kenneth Wu at sinabi, hindi ito sulit para sa isang babae. Hindi ako para sa isang babae, ako ay para sa katarungan. Ako ay isang lalaki at ginagawa ko ang lahat mula sa aking puso. Kung ako ay isang lalaki na walang konsensya, walang silbi ang mas malaking kita. May punto ka sa sinabi mo, sagot ni Tio Jeff sabay tango bilang pagsang-ayon, at sa huli ay bumaantong hininga ulit ng gusto niyang sabihin, kung gayon mag-ingat ka, babalik na ako. Pagkasabi nito, ibinagsak niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at naglakad patungo sa elevator. Nang makita si Tio Jeff Liu na umalis, nagtanong si Rebecca Chen sa isang mahinang boses, Kenneth brother, nagdulot ka ba ng sakuna sa pagkakataong ito? Walang kinalaman sa'yo ang bagay na ito, huwag kang masyadong mag-alala, sagot ni Kenneth Wu sabay ngiti at nagpakalma. Pero nawala mo ang iyong malaking negosyo at nasaktan mo ang malaking boss para tulungan ako. Sinira ko ang mukha ko kay Richard Zhao para sa katarungan at konsensya. Alam kong ganito siya, kaya hindi ko dapat sayangin ang oras ko sa pakikipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan sa kanya. Pero, sige na. Sagot ni Kenneth Wu na alam na mayroon pa ring sama ng loob ang babae, at nagkusa na baguhin ang paksa, huwag na nating pag-usapan ito, maghanap tayo ng lugar, ililibre kita ng hapunan. Tinulungan mo na ako ng labis, hayaan mo akong magtanong sa'yo.
Sagot ni Rebecca Chen sabay lagay ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Sige, tere na, sagot ni Kenneth Wu sabay senadoryas. Ngumiti ng mahina si Rebecca Chen at naglakad patungo sa elevator. Pumunta ang dalawa sa isang kalapit na Chinese restaurant at nagsimulang mag-usap pagkatapos mag-order ng ilang pagkain. Kenneth brother, anong negosyo ang ginagawa mo? Tanong ni Rebecca Chen na hindi mapigil ang maging curious at sinubukang magtanong. Nag-invest sa isang technology company at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang mobile operating system. Wow! Ang galing naman, sagot ni Rebecca Chen sabay tingin kay Kenneth Wu nang marinig niya ang tungkol sa ganitong klaseng high-end na bagay. Nakumpleto na lamang ng operating system ang preliminary structure, at malayo pa ito sa tagumpay. Kailangan itong maghanap ng isang taong magpopondo. Pasensya na, kung hindi ako nagpakita, matagumpay na sana ang iyong financing, sagot ni Rebecca Chen nang may paumanhin. Bakit natin ito pinag-uusapan ulit, sagot ni Kenneth Wu sabay bago ng paksa, tama, sabihin mo sa akin ang tungkol sayo, paano ka nakakasulat ng mga nobela. Sa simula, ito ay isang libangan lamang. Sumulat ako at naglaro kasama ng iba, at kalaunan ay natuklasan na maaari akong kumita ng pera, kaya naglaan ako ng mas maraming enerhiya sa nobela. Napakaganda mo, maaari kang kumita sa iyong mukha, at nagsusumikap ka ng labis, kahanga-hanga, sagot ni Kenneth Wu sabay taas ng kanyang hinlalaki para purihin siya. Paano ako magiging kasing ganda ng sinabi mo? Totoong maganda na may perpektong temperament, hitsura, kulay ng balat, at katawan. Dapat ikaw ang pinakamagandang babaeng may akda. Ganun ba ako kaganda? Sagot ni Rebecca Chen na medyo nahihiya nang hawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Meron. Hehe. Sagot ni Rebecca Chen na masayang ngumiti. Nang dalhin ng waiter ang mga pagkain sa mesa isa-isa, humingi si Kenneth Wu ng isang bote ng beer at nagtanong kay Rebecca Chen, umiinom ka ba? Bakit gusto ninyong hayaan ang mga babae na uminom? Tanong ni Rebecca Chen sabay ngiti, na kumikislap ang kanyang malalaking mata. Hindi ko ibig sabihin iyon, sagot ni Kenneth Wu sabay kamot sa kanyang ulo at nagpaliwanag, nagtanong lang ako ng magalang. Hindi ako iinom, ikaw na lang. Sige. Sagot ni Kenneth Wu sabay tango, at walang sinabi pa, at uminom ng puno ng alak. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ilang maangin na lalaki ang pumasok sa restaurant at naglakad diretso sa kanilang mesa. Lumapit ang tatlong gangster kay Kenneth Wu at tahasang sumigaw, Hoy, may nag-utos sa amin na bigyan ka ng leksyon. Si Richard Zhao ba ang nagpadala sa inyo? Tanong ni Kenneth Wu nang hindi man lang nag-iisip, na alam na ang tatlong gangster na ito ay ipinadala ni Richard Zhao. Kabanata 155. Anong kahibangan yan? Pagkasigaw ng tatlong gangster, handa na silang magsimula gamit ang kanilang mga kamao. Nagulat si Rebecca Chen at nagmamadaling nagpaalala kay Kenneth Wu, bilisan mo, tumakbo na tayo. Kasama mo ako, huwag kang matakot, kaya ko ito, sagot ni Kenneth Wu sabay tayo para protektahan si Rebecca Chen sa kanyang likuran, na kumakalma sa malumanay na tono. Pero, hindi pa rin maitago ni Rebecca Chen ang takot at pagkabalisa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, masyadong maraming tao ang kalaban, at kung magsasama-sama ang tatlong gangster, tiyak na hindi kalaban ang maliit na katawan ni Kenneth Wu. Paano kung masira ito? Ngunit bago pa siya matapos magsalita, pinutol siya ni Kenneth Wu, magtiwala ka sa akin, walang mangyayari. Oh! Nang makita ang kumpiyansang tingin ni Kenneth Wu, hindi na nagsalita si Rebecca Chen, nagkulong na lang siya sa likuran na may takot, na palihim na kinakabahan sa kanyang puso. Hoy! Panoorin mo at lumaban, sagot ng tatlong gangster sabay taas ng kanilang mga kamao at itinapon ang kanilang mga ngipin at kuko kay Kenneth Wu, na parang ilang galit na baka. Nagngit-ngit si Kenneth Wu at nakita ang ilang taong papalapit, kaya kinuha niya ang bote ng alak sa mesa at itinapon ito. Boom! Sa isang malabong ingay, nabuksan ang ulo ng isa sa mga gangster, at sumabog ang dugo, at ang kanyang mukha ay agad na naging pula. Nagulat ang dalawang gangster, at sumugod ng mas brutal. Nagmadali si Kenneth Wu na itulak ang mesa sa kanyang tabi, pinaghiwalay ang dalawang gangster, at pagkatapos ay tumalon, ipinatong ang kanyang kanang kamay sa mesa at mabilis na nagwalas, at madaling sinipa ang isa sa mga gangster. Matapos lutisin ng gangster na ito, hindi tumigil si Kenneth Wu, mabilis na dumulas ang kanyang katawan, lumabas mula sa ilalim ng mesa, at sinipa ang ikatlong gangster na hindi handa. Tumama ang sipa sa tuhod ng bully, at pagkatapos ng isang sigaw, lumuhad ang bully sa lupa at hindi nakatayo ng mahabang panahon. Nang makita ang eksenang ito sa kanyang harapan, natigilan na si Rebecca Chen.
Hindi niya inaasahan na magmukhang mahina ang katawan ni Kenneth Wu, at nakipaglaban siya ng napakalakas na pinabagsak niya ang tatlong gangster gamit ang tatlong suntok at dalawang sipa. Palagi kong iniisip na si Kenneth Brother ay isang mayaman na boss, natuklasan ko lamang noon na hindi lamang mayaman ang batang ito, ngunit makapangyarihan at nakakatakot din. Ganap na binago ng laban kanina ang kanyang pagiging seryoso kay Kenneth Brother, at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at sorpresa. Umalis kayo! Sinipa ni Kenneth Wu ang gangster at sumigaw ng walang pasensya, umalis kayo, huwag na kayong magpakita sa akin. Nang walang sinasabi, tumayo mula sa lupa ang tatlong gangster sa kahihiyan, at naglakad patungo sa labas ng restaurant ng may kalungkutan. Sa panahong ito, wala na ang pagmamataas at dominasyon dati, at ngayon ay naging parang apo na siya, na tumitingin sa mga mata ni Kenneth Wu na puno ng takot. Maaaring hindi pinangarap ng tatlo na ang tila mahina na hanggal na batang lalaki sa kanilang harapan ay napakagaling. Sabihin mo kay Richard Zhao, malamig na sinabi ni Kenneth Wu bago lumabas ang ilang bully, huwag na niya akong gambolain, pagkatapos ng lahat, hindi ako madaling guluhin. Hindi sumagot ang tatlong gangster, nagmadali silang lumabas ng restaurant at tumakas dito sa lalong madaling panahon. Hanggang sa malayo na ang mga bully, kinuha ni Kenneth Wu ang ilang banknote mula sa kanyang bulsa at iniabot ang mga ito sa may-ari ng restaurant, pasensya na, sinira ko ang mga gamit mo. Ito ay para bayaran ka sa iyong pagkalugi. Ayos lang, sagot ng may-ari ng restaurant na halos mabaliw na, at nang magbayad si Kenneth Wu ng napakaraming pera, ngumiti siya. Miss Rebecca? Tara na, sagot ni Kenneth Wu. Masyadong magulo ang restaurant kaya walang paraan para kumain pa, kaya kinailangan niyang ilabas si Rebecca Chen sa restaurant. Nang lumabas siya ng restaurant, hindi napigilan ni Rebecca Chen ang humanga, Kenneth Brother, hindi ko inaasahan na magtatago ka ng malalim at magiging napakalakas. Pinalalakas ko ang aking katawan at nagpa-practice ng martial arts kamakailan, at maganda ang epekto, sagot ni Kenneth Wu sabay kamot sa kanyang ulo at nagpaliwanag ng may ngiti. Mayroon kang napakalakas na kasanayan at napakagandang tao. Kung may babaeng makakapag-asawa sa'yo sa hinaharap, iyon ang kanyang biyaya. Huwag mo akong purihin, magiging proud ako, sagot ni Kenneth Wu sabay nguso at pinatay ang paksa at sinabi, tara na, ihahatid muna kita sa'yo. Sige. Pagkasagot ni Rebecca Chen, sumunod siya kay Kenneth Wu patungo sa kabilang panig ng kalye, na parang nakakain siya ng pulot. Unang ihatid si Rebecca Chen sa kanyang bahay, at pagkatapos ay bumalik si Kenneth Wu sa kanyang tirahan. Pagka-uwi, binuksan ko ang nobela ni Rebecca Chen. Matagal ko na itong hindi nababasa at natuklasan na na-update na ito ng higit sa 100,000 karakter. Hawak ko lang ang telepono at tiningnan ito ng may kasiyahan. Ang kwento ng librong ito ay puno ng pagtaas at pagbaba, at ang mga karakter ay puno at emosyonal, na nagpaparamdam sa mga tao na medyo hindi nila kayang alisin ang kanilang sarili. Hanggang sa nabasa ko ang lahat ng na-update na bilang ng salita, nanatili pa rin akong nakalubog dito, na may walang katapusang aftertaste. Hindi talaga ako makapaniwala na ang isang babae sa kanyang 20s ay makakasulat ng ganitong klaseng sentimental na kwento, at ang kanyang karanasan ay napakayaman. Pagkatapos basahin ang nobela, naligo ako, at pagkatapos ay pumunta sa pag-aaral para matutunan ang propesyonal na kaalaman ng ekonomiya at pamamahala, novel. Sa pagtatapos ng araw, naghatid si Yasmin Long ng isang mangkok ng nakakapreskong sabaw, at umalis sa pag-aaral ng walang salita. Hindi natulog ang pag-aaral hanggang sa gabi. Pagkagising kinabukasan, hindi pumunta kahit saan si Kenneth Wu. Nagmadali siyang pumunta sa paaralan para sa klase sa lalong madaling panahon. Nag-aalala siya na absent siya sa klase at pupunta ulit si Teacher Kyla para hanapin siya sa bahay. Sa kabutihang palad, hindi na nagsalita si Teacher Kyla sa pagkakataong ito, sumulyap lang siya sa kanya ng may kahulugan at sinimulan ang klase. Ang unang dalawang session ay mula sa kurso ni Teacher Kyla. Pagkatapos ng ikatlong klase, bigla akong nakatanggap ng tawag mula kay Murray, Boss Kenneth, hindi maganda, may nangyari. Anong problema? Tanong ni Kenneth Wu na nakakunot ang noo. Nahak ang aming bagong system at nasa semi-paralyzed na estado. Paano nangyari ito? Dalawang hacker mula sa iba't ibang rehiyon ang naglulunsad ng pag-atake sa aming system. Napakasama ng sitwasyon. Hindi pa opisyal na nailulunsad ang aming bagong system. Paano tayo makakatagpo ng mga hacker? Sagot ni Kenneth Wu sa kanyang sarili. Hindi pa opisyal na nailulunsad ang bagong system, at hindi ito nagdudulot ng banta sa mga kakompetensya, at hindi na kailangan nilang maghanap ng mga hacker para umatake. Pagkatapos ng sandaling pagmumuni-muni, bahagyang nagliwanag ang mga mata ni Kenneth Wu, at sinabi niya sa kanyang sarili, posible kayang naglalaro siya ng Black Hand sa kanyang likuran.
Si Richard Zhao ang unang naiisip. Kahapon, nasaktan niya si Richard Zhao sa Shangri-La. Tiyak na maghahanap siya ng isang taong palihim na aatake sa kanya dahil sa kanyang paghihiganti. Ito ay na si Richard Zhao ay napakababa na maghahanap siya ng mga hacker para atakihin ang bagong system at gusto silang mamatay bago ilunsad ang bagong proyektong ito. Hiniling ko sa mga teknisyan na bumalik sa pagsisiyasat at i-lock ang IP ng kabilang partido. Naniniwala ako na malapit nang matuklasan ang Black Hand sa likod ng mga eksena. Sige, sagot ni Kenneth Wu sabay tango, at sinabi ulit sa telepono, hayaan ang lahat ng teknisyan ng kumpanya na gawin ang lahat para mapanatili ang aming bagong system, at huwag hayaan na sirain ng mga hacker ang system. Huwag kang mag-alala tungkol dito, hindi madaling sirain ang aming bagong system, pagkatapos ng lahat, hindi rin kami vegetarian, sagot ni Murray Lee na may kumpiyansa. Ang mga teknisyan na pinalaki ng kumpanya ay may tunay na kakayahan at maaaring gumanap ng isang papel sa mga kritikal na sandali upang maging kakaiba sa kumpanya. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng wake-up call para sa amin. Bagamat mahalaga ang system, hindi maaaring baliwalain ang seguridad ng network. Mukhang kailangan nating gumawa ng bagong set ng security protection para sa system bilang isang hadlang. Sige, pagkatapos lumipas ang bagyong ito, gagawa kami ng isang set ng security protection para sa bagong system. Sige, kapag nahanap mo ang Black Hand sa likod ng mga eksena, ipaalam mo sa akin sa lalong madaling panahon, sagot ni Kenneth Wu sabay baba ng telepono. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.